Kabanata 5681. Kahit na ang Inner Temple ang nag-host ng auction, ang pamilyang Surrey ang pinakamalaking mamumuhunan sa event. Akala ko hindi na kailangan ng imbitasyon para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, hindi magiging tama iyon base sa isang lalaking may katayuan. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Hindi ko pinlano ang mga bagay-bagay. Patawarin mo ako. Sinadya ni Arya Surrey na maglakad ng dahan-dahan habang naglalakad siya kasama si Harvey York. Maingat niyang tiningnan ang mukha ni Harvey na naghihintay ng tugon. Hindi ito isang malaking bagay. Mukhang hindi naman naabala si Harvey sa nangyari. Naguluhan si Arya. Inaasahan ko na mula sa isang master na tulad niya. Ang mga taong tulad nina Alvaro at Asher ay ganap na mas mababa kumpara sa kanya. Ang dalawa ay umakyat sa ikatlong palapag. Dito gaganapin ang auction. Maraming tao na ang nakaupo sa madilim na mga sulok, tahimik na naghihintay na magsimula ang auction. Ang paglitaw nina Harvey at Arya ay nakakuha ng maraming atensyon, ngunit ang mga tao sa paligid ay pawang mga kilalang tao sa paligid. Hanggat hindi nasasangkot ang kanilang mga interes, hindi sila magsasalita tungkol dito. Umupo sina Harvey at Arya sa unang hanay. Nagsimula ang auction ilang minuto pagkatapos. Dahil ang Inner Temple ang nag-host ng auction, ang mga item ay natural na may kaugnayan dito. Lumilitaw ang mga relikya na ipinamana sa loob ng daan-daang taon. Naroon din ang mga bagay na may kaugnayan sa sining ng geomancy na may malalim na kahalagahan. Gayunpaman, tiningnan lang sila ni Harvey ng kalmado. Wala siyang interes sa alinman sa mga ito. Batay sa auction, malinaw na maraming mayayamang tao. Ang mga item na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kahit papaano. Di nagtagal, lumitaw ang huling item. Ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ay dahan-daang binuksan bago ipakita ang isang itim at puting bagay sa loob. Ito ang Mandela's One-Eyed Bead. Kumunot ang mga mata ni Harvey habang kusang tumayo siya ng tuwid. Marami siyang nabasa tungkol sa paligid bago pumunta rito. Sinasabi na ang mandala ang pinagmulan ng lahat ng mga sekta. Ang lugar ay kumakatawan sa tunay na kapangyarihan at merito. Ang one-eyed bead ay kumakatawan sa malinaw na isipan ng isang tao. Sa madaling salita, ang kwintas ay bihira, kahit na sa iba pang mga kwintas. Mas mahalaga, sinasabi na ito ang unang kwintas na nilikha ng isang tagapagtatag ng sekta. Mayroon itong malaking kahulugan. Hindi mahalaga kung ang nine-eyed beads ay may kinalaman sa walang hanggang buhay. Ang one-eyed bead ay ang pinakamataas na prioridad. Tumingin si Harvey kay Arya. Tulungan mo akong makuha iyon. Hindi mahalaga kung magkano ang babayaran ko. Nagulat si Arya. Kailangan kong tanungin ang aking lolo tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng kwintas. Hindi mo kailangang magbayad. Umiling si Harvey. Hindi maginhawa para sa akin na ipakita ang aking mukha. Itaas mo lang ang card para sa akin. Pagkatapos, inihagis ni Harvey ang kanyang black card sa kondangan ni Arya. Kusang tumingin si Arya sa kanyang kondangan bago nagbago ang kanyang ekspresyon. Black card. Ang black card ay simbolo ng mataas na katayuan at kumakatawan din sa kayamanan ni Harvey York. Akala ni Arya Surrey na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban lang ang kanyang sandata. Hindi tumigil ang pagkabog ng kanyang puso habang siya ay natulala. Akala niya na ang pagpapakita ng napakalaking kayamanan ni Harvey ay marahil magpapatingin kay Harvey sa pamilya. Ngunit naunawaan niya na si Harvey ay higit pa sa inaasahan. Isang lalaking malapit ng maging Diyos ng digmaan na may black card. Ang mga taong tulad niya ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking lakas at kayamanan. Marahil ay mayroon din siyang malaking awtoridad sa Golden Sands. Hindi mahanap ng pamilyang Surrey ang anumang impormasyon tungkol sa kanya, marahil dahil sa napakataas na katayuan ni Harvey. Ipaliwanag nito ang kanyang kalmadong kilos sa kabila ng nangyari. Pagkatapos ng lahat, bakit pa makipagtalo ang isang makapangyarihang tao tulad niya sa isang taong mas mababa sa kanya? Ang mga uod ay palaging mananatiling uod, pagkatapos ng lahat.
Mabilis na itinago ni Arya ang huling bahagi ng kanyang pagmamataas nang magalang siyang nagsalita. Narinig kong maraming tao dito ang interesado dito, Sir York. Kailangan mong maging handa na magbayad ng malaking halaga para dito. Sinabi ko na sa iyo ito. Hindi mahalaga, sagot ni Harvey. Matapos marinig ang kalmadong sagot ni Harvey, huminga ng malalim si Arya bago siya tumigil sa pagsasalita. Narinig ang mga yapak na nagmumula sa ikatlong palapag. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng damit na pangpari ay pumasok. Ang nangunguna ay isang kalbong lalaki. Siya ay mga 5 talampakan at 9 na pulgada ang taas na may matatalim na tampok sa mukha na matatagpuan lamang sa paligid, na nagbibigay ng isang nangingibabaw na aura. Sa tabi niya ay isang malambing na babae. Ang babae ay nakasuot ng isang casual na puting damit na nagpapaganda sa kanya. Mayroon siyang pares ng mahaba at makinis na mga binti na nagudyok sa mga tao na haplusan lang ang mga ito. Halos nakadikit ang kanyang katawan sa lalaking nasa tabi niya habang nagpapakita siya ng isang malumanay ngunit nakakaakit na hitsura. Sa likod nila ay isang dosenang tao pa na nakasuot ng damit na pangpari. Isa ay isang kalbong matandang lalaki na may mahigpit ngunit marangal na ekspresyon. Hindi pinansin ng mga taong iyon ang tingin ng lahat habang umupo sila sa unang hanay. Inilabas ng kalbong lalaki sa harap ang isang hilera ng mga kwintas nang simulan niyang laruin ito. Inilagay ng babae ang kanyang mga binti sa tuhod ng lalaki, natatakot na wala siyang gagawin sa kanyang kabilang kamay. Sinimulan ng lalaki na himasin ang mga binti na nakangiti. Walang sino man ang nagsaway sa dalawa. Maraming tao ang tumayo bago yumukod sa harap nila. Ginawa ng auctioneer ang kanyang trabaho na may nakakaaliw na hitsura. Tumingin sina Harvey at Arya sa lalaki sa parehong oras. Hindi ba ang iyong kapatid iyon, Miss Arya? Tanong ni Harvey, na mahina nang ngumiti. Sino ang lalaking iyon? Ang babaeng may mahabang binti ay walang iba kundi ang ika-4 na babae ng pamilyang Surrey at ang kapatid ni Arya, si Miley Surrey. Nakilala na siya ni Harvey sa tirahan ng pamilyang Surrey. Malinaw na ang lalaki ay dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan para sa isang tao na isuko ang kanilang katawan ng ganon. Tila bahagyang nagalit si Arya Surrey nang makita ang mga kilos ni Miley Surrey. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili bago muling nagsalita. Hindi ordinaryong lalaki iyon, Sir York. Isa siya sa 4 na konsul ng Inner Temple. Si Stephen Augustus. Sinasabi na siya ang saradong disipulo ng Great Wall. Hindi lang siya may malaking pagkakakilanlan, kundi kahanga-hanga rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Mataas ang katayuan ni Miley sa Inner Temple, ngunit siya ay isang ordinaryong babae lamang sa harap ng isang lalaking tulad niya. Gusto ni Arya na tawaging isang laruan lamang si Miley, ngunit maaari niyang ibaba ang katayuan ng pamilyang Surrey sa pag-aangkin ng ganoon. Tumawa si Harvey. Kaya, narito rin siya para sa one-eyed bead. Bahagyang tumanggo si Arya. Ang mga eyed beads ay may malalim na kahalagahan. Sinasabi rin na ang mandala one-eyed bead ang unang nilikha ng tagapagtatag ng isang sekta. Anumang Great Temple na makakuha ng kwintas ay maaaring ipahayag ang kanilang ganap na awtoridad. Oh, hindi ba ang aking mahal na kapatid? Napansin ni Miley sina Harvey at Arya, at ngumiti siya habang iniswing ang kanyang mga binti. Narinig kong niloko ng isang lalaki mula sa isang malaking lungsod ang buong pamilyang Surrey sa paniniwalang siya ay isang kahanga-hangang tao. Hindi ako naniwala noong una, ngunit naniniwala na ako ngayon nang makita ko ang iyong mga hamak na hitsura. Tumingin si Stephen nang makita ang kaguluhan. Ganap niyang hindi pinansin ang presensya ni Harvey habang sinusuri si Arya gamit ang isang mukha. Ito si Princess Arya, ang iyong kapatid, tama ba? Hindi masama. Hindi masama. Dapat mo siyang ipakilala sa akin minsan. Sana ay makilala ko ang iyong kapatid sa hinaharap. Nagpakita ng mapaglarong tingin si Miley nang ibalot niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Stephen habang tumatawa. May isang bagay na hindi mo alam, Stephen. Ang aking kapatid ay may masamang ugali. Siya rin ay isang inosenteng dalaga na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Natatakot akong hindi niya maiintindihan ang iyong kabaitan. Dapat mo na lang siyang pakawalan, Mr. Stephen.
Birhen siya. Nakita ang isang pahiwatig ng masidhing pagnanasa sa mga mata ni Stefan. Dinilaan niya ang kanyang mga labi na nakangiti. Maganda ito. Kailangan mo bang kumain kasama ako, Miss Arya? Tanong niya, matapang na nakatingin kay Arya. Kung gagawin mo, manganga ko akong bibigyan kita ng lahat ng gusto mo mula sa auction. Kahit na makuha ng iba, ipapasuko ko rin sa kanila ang lahat. Ano sa tingin mo? Matuwid ngunit napakamayabang ang kanyang tono. Walang sino man ang mangangahas na magsalita laban sa kanya. Sa tatlong malalaking templo, ang Inner Temple ang pinakatanyag sa paglahok sa mga makamundong gawain. Ang mga konsul ay nagtataglay din ng napakaraming mapagkukunan. Ang isang salita mula sa kanila ay maaaring magwasak ng isang buong pamilya. Ang Woven Tribe at ang 4 na malalaking tribo ay halos hindi makalaban sa Inner Temple. Ngunit sino ang magiging handa na gawin iyon, kahit nasa paligid? Naghahanap sila ng kamatayan. Nakakatakot ang hitsura ni Arya matapos marinig ang mga salita ni Stefan. Salamat sa pagpapakita ng interes, ngunit wala akong ibang magagawa kundi tanggihan dahil may iba pa akong gagawin. Mayroon ka ba? Tumawa si Stefan Augustus bago sumandal sa kanyang upuan. Mayroon ka bang gagawin na mas mahalaga kaysa dito ngayon? Manatili ka pagkatapos ng auction. Mabilis niyang pinitik ang kanyang mga daliri upang putulin si Arya Surrey bago pa man siya makapagsalita. Ipagpatuloy natin. Ang kanyang kalmadong mga salita ay tila hindi matututulan. Walang sino man ang makakahinga ng kahit isang hininga sa mismong sandaling ito. Pinakalat ni Miley Surrey ang isang ubas bago ito ipinakain kay Stefan gamit ang kanyang bibig. Sa harap ng konsul, isang malumanay na tingin lamang ang makikita mula sa mapagmataas na ika-4 na ginang. Nagpakita ng paghanga ang auctioneer habang tinitingnan ang tanawin. Ang mga konsul lamang ng mga sekta ang maaaring magpasunod sa isa sa mga ginang mula sa 4 na malalaking tribo ng ganito. Tumingin si Stefan sa paligid niya, at ganap na hindi pinapansin ang tingin ng lahat. Nakita na ninyong lahat ang one-eyed bead. Maaari kong sabihin sa inyong lahat ng may katiyakan, tulad ng sinasabi ng mga alamat, ang kwintas ay talagang nilikha ng alamat na tagapagtatag. Ito rin ang unang nilikha sa 8-eyed beads. Ang kwintas ay isang tunay na kayamanan. Isang mataas na opisyal ng isang sekta ang nagdala nito upang e-auction nang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi ninyo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ang panimulang alok ay $15 milyong. Ang tagapagtatag ng isang sekta ay nag-iwan ng lahat ng uri ng kayamanan para matuklasan ng mga susunod na henerasyon. Sa madaling salita, ang one-eyed bead ay may libu-libong taong kasaysayan. Maraming tao ang nasa sabik. Ang kwintas ay makakakuha ng napakalaking benepisyo kung itatago nila ito para sa kanilang sarili o ibibigay ito sa 3 malalaking templo. Gayunpaman, 30 milyon. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, inilipat ni Stefan ang kanyang ulo mula sa dibdib ni Miley bago siya casual na nagtaas ng 2 daliri. $30 milyong para sa kwintas ay hindi naman masyadong mahal. Sinasabi na ang 6-eyed bead ay nagsimula sa 150 milyon nang unang lumitaw ito sa Hong Kong. Gayunpaman, walang sino man ang mangangahas na hamonin si Stefan. Alam ng lahat na siya ay narito para sa kadahilanang ito. Ngunit matapos niyang doblehin ang presyo kaagad, nakumpirma ang kanilang mga haka-haka. Ang mga eyed beads ay walang halaga, ngunit hindi rin sila karapat-dapat na magalit kay Stefan. Nagpakita ng mga nagsisising ekspresyon ang lahat, hindi na makapagsalita ng kahit isang salita tungkol dito. Mr. Stefan, sa 30 milyon. May iba pa bang interesado? Isang beses na, ipagbibili. Alam ng auctioneer na walang magsasalita, ngunit kailangan pa rin niyang sundin ang pamamaraan. Tumingin si Harvey kay Arya. Huminga siya nang makita si Arya, na hindi pa rin makapagsalita. 75 milyon. Lahat ay napatigil bago kusang tumingin kay Harvey. Walang nag-isip na may mangangahas na salungatin si Stefan. Pinaparamdam niya na parang tumutubo ang pera sa mga puno sa presyong tinawag niya. Saan ba nagmula ang lalaking ito? Kabanata 5685.
Tinitigan ng auctioneer si Harvey York. Hindi ka dapat mag-imbento ng mga kwento, mister. Mas mabuting patunayan mo na mayroon kang ganoong pera, o kailangan mong magbayad ng presyo. Swoosh! Kinuha ni Harvey ang kanyang black card mula kay Arya Surrey bago ito inihagis sa mesa ng auctioneer. Dapat alam mo ang ibig sabihin nito, tama ba? Kumurap ang mga mata ng auctioneer nang makita ang card. Alam niyang may kahanga-hangang katayuan si Harvey dahil nakasama siya kay Arya. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon si Harvey ng black card. Mas mababa sa 10 tao sa paligid ang may ganoong bagay. Ipinapakita ng card ni Harvey na mayroon siyang napakalaking kayamanan. Kahit na si Stephen ay walang black card. Sa madaling salita, may karapatan si Harvey na hamunin siya. Walang pag-aalinlangan, nag-atubili sandali ang auctioneer bago magalang na ibinigay ang black card kay Harvey. Hindi niya kayang salungatin si Stephen, ni hindi rin dapat niyang salungatin ang isang taong may black card. Kahit na narito si Harvey para magdulot ng gulo. Maraming tao ang nagbuntong hininga matapos makita ang tanawin. Walang nag-isip na may ganitong kakayahan si Harvey. Maraming tao ang nakatingin kina Harvey at Stephen. Nagpapakita sila ng seryosong mga hitsura matapos makita ang mga babaeng kasama na nakaupo sa tabi ng dalawa. Mula sa isang pananaw, marahil ito ay isang away sa loob ng pamilyang Surrey. Ganap na hindi pinansin ni Stephen si Harvey habang nilalaro ang kanyang hilera ng mga kwintas, na parabang hindi niya siya narinig. 75 milyong dolyar, isang beses na. 2 beses na, ipagbibili. Binuksan ni Stephen ang kanyang mga mata bago pa matapos magsalita ang auctioneer. 70 milyon. Nagpakita ng kakaibang mga hitsura ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Malapit nang magsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na puwersa. Siyempre, maraming tao ang tumingin ng may paghamak kay Harvey. Ang titulo ng console ay napakadakila sa isang lugar tulad ng paligid. Kahit na may black card, wala pa ring karapatan si Harvey na salungatin si Stephen. Maraming magagandang babae ang tumitingin ng may pangungutya kay Harvey. Wala si Stephen na black card, ngunit sinusuportahan pa rin siya ng Inner Temple. Gusto niyang makipaglaban kay Mr. Stephen. Mangmang na hangal. Nilalaro ni Harvey ang kanyang black card bago siya uminom ng kanyang tsaa. 150 milyon. Maraming tao ang nagulat, at nagsimulang kumibot ang kanilang mga bibig. Kahit na ang isang kilalang tao tulad ni Stephen ay magsisimula lamang sa 15 milyon. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Nagsimula siya sa 75 milyon, at ngayon ay nasa 150 milyon na siya. Wala ba siyang pakialam sa pera? May ibang nagbigay ba sa kanya ng lahat ng iyon? Hindi man lang siya nag-isip bago binanggit ang presyo. O siya ay isang mayamang tao na ang kayamanan ay maaaring makipagsabayan sa isang bansa, o siya ay isang baliw na tao mula sa isang mayamang pamilya. Maraming tao ang tumitingin kay Harvey na may kakaibang mga tingin. Baliw, ngunit ang mga mayayamang tao ay wala ring gaanong magagastos. Ang tanging posibilidad ay ang siya mismo ay mayaman. Gayunpaman, hindi pa rin ibig sabihin na may karapatan siyang salungatin ang Inner Temple. Kusang tumingin ang lahat kay Stephen. Gusto nilang makita kung ano ang gagawin ng kilalang konsul sa sitwasyong ito. Itinaas ni Stephen ang kanyang ulo upang tingnan si Harvey nang walang gaanong ekspresyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maglagay ng kaunting lakas nang hawakan ang binti ni Miley. Matapos huminga ng malalim, nagsalita ulit siya. 230 milyon. Maraming tao ang napatigil matapos marinig ang numero. Plano bang magwala si Stephen tulad ni Harvey? Batay sa kanyang maingat na kilos, hindi siya ang tipo ng taong gagamit ng ganoong karaming pera. Marahil ay nagagalit siya sa nakikita niya. Marahil ay nawalan siya ng kontrol dahil dito. Kumurap ang mga mata ni Miley, at gusto niyang pigilan si Stephen, ngunit nanatili siyang tahimik. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang auctioneer, ngunit mabilis niyang hinampas ang kanyang martilyo. Mr. Stephen sa 230 milyon. May mag-aalok ba ng mas mataas? Kung wala, kung gayon. 300 milyon,
sabi ni Harvey na may kalmadong ekspresyon. Lahat ng naruroon ay mula sa piling tao ng lipunan sa paligid. Ngunit tumalon ang kanilang mga puso matapos marinig ang numerong iyon. Maraming tao ang hindi makakakuha ng ganoong halaga ng pera kahit na magtrabaho sila sa buong buhay nila. Ang mga mayayamang pamilya at negosyo ay hindi rin basta-basta makakakuha ng ganoong halaga ng pera. Ang halagang iyon ba ay isang numero lamang para kay Harvey? Tinitigan ni Arya si Harvey. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Ang lalaking ito, hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang hindi mahalaga kung magkano ang kailangan niyang bayaran. Ang pera ay talagang isang numero lamang para sa kanya. Natahimik ang lahat, kahit na ang auctioneer ay hindi makabalik sa kanyang katinuan pagkatapos ng mahabang sandali. Ano, pipi ka ba? Gawin mo na ang trabaho mo, sanggal ni Harvey. Kusang tumingin ang auctioneer kay Stefan bago sumigaw ng may pilit na boses. 300 milyon. Isang beses na. 2 beses na. May mas mataas na presyo ba? Kung wala, si Mr. York ang magkakaroon ng one-eyed bid. Natatakot ang auctioneer na mapatay siya ni Stefan kung masyadong mabilis siya. Patuloy siyang tumitingin kay Stefan sa bawat pagkakataon na nagsasalita siya. Patuloy na nagbabago ang mga ekspresyon ng maraming tao, bago sa wakas ay nagbuntong hininga. Alam nilang wala na silang pagkakataong makuha ang one-eyed bid. Talagang determinado si Harvey na salungatin si Stefan. Upang hindi sila masangkot, nagpa siya ang lahat na manatiling tahimik. Ipagbibili ng 3 beses. Nang makita ni Stefan na malapit ng hampasin ng auctioneer ang kanyang martilyo sa mesa, sa wakas ay nagsalita siya. 440 milyon. Natural, kung ibang okasyon ito, kanina pa sana kinuha ni Stefan si Harvey. Pumalakpak si Harvey bago pinag-isipan ang sitwasyon. Nakakabagot ito, sabi niya, na nakangiti. Itaas natin ang presyo, $1.3 bilyong. Kung kaya mo pang magbigay ng $1 na higit pa sa iyo na ang kwintas. Malapit nang mahimatay si Arya matapos marinig ang mga salitang iyon. Bam! Hindi napigilan ni Stefan ang kanyang sarili na tumayo. Sinipa niya ang mesa sa harap niya, at dahan-daang lumapit. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, bata, sabi niya habang nakatitig kay Harvey. Pero mayroon ka bang ganoong pera? Iniwagayway ni Harvey ang kanyang black card na nakangiti. Kaya kung bayaran ng higit pa sa ganoon. Bakit, nagagalit ka ba? Kinamuhian ni Harvey si Stefan sa sandaling nagsalita siya tungkol sa paglapit kay Arya. Siyempre hindi. Hindi rin ako makikipagkompetensya sa iyo. Malamig na tumingin si Stefan kay Harvey. Ang kanyang karaniwang malumanay na ekspresyon ay tuluyang nawala. Gusto kong makita kung paano mo planong dalhin ang kwintas palabas dito. Mag-aagaw ka ng atensyon kapag naglalakad ka na mayroon ka nito, hindi ba? Ikaw sa lahat ng tao ay dapat alam ang tungkol doon, tama ba? Naniniwala akong ang kwintas ay magdudulot lamang sa iyo ng malas. Maaari kang mailibing ng 6 na talampakan sa ilalim ng hindi alam kung bakit. Maraming lupa sa paligid, pagkatapos ng lahat. Ang mga salita ni Stefan ay puno ng mga banta. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon ang auctioneer matapos marinig ang mga salitang iyon. Gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit hindi niya magawa. Bigla, ang hangin sa paligid ay naging masikip. Maraming tao ang gustong makipag-ayos sa sitwasyon, ngunit hindi sila nang ahas matapos makita ang nakamamatay na intensyon sa mukha ni Stefan. Binabantaan mo ba ako? Nakangiti si Harvey. Sinasabi mo bang gagawin mo ang lahat para makuha ang kwintas? Na maaari mong mawala ang lahat sa proseso. Pagkatapos ng lahat, ninakawan kita ng pagkakataon at pinahiya kita. Nakakahiya para sa isang konsul na tulad mo na hindi ka maghihiganti. Tama iyon, malamig na sagot ni Stefan. Kaya kung durugan ka gamit ang aking hinlalaki kung talagang gusto ko. Kung gusto mong mabuhay sa paligid, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo ng magalang ang kwintas, at pagkatapos ay magmakaawa na makuha ito. Sa ganoong paraan, maaari kong isaalang-alang na hayaan kang mabuhay. Kung hindi, ang kwintas ay sasama sa iyo sa iyong libingan. Wala nang pakialam si Stefan sa anumang bagay.
Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Ngunit dapat mong malaman na sa paligid, kaya kung pakitunguhan ng mga taong tulad mo na parang mga langgam, sanggal ni Stefan. Talagang hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ni Harvey. Hindi ka ba? Well, hindi mo kailangan. Karapatan mo iyon, pagkatapos ng lahat. Tumingin si Stefan sa auctioneer, at ayaw niyang sayangin ang anumang oras. Ano pang hinihintay mo? Sigaw niya. Mula ngayon, ang kwintas ay kay Harvey York. $1.3 bilyong. Nabenta. Hinampas ng auctioneer ang kanyang martilyo ng 3 beses. Ngayon, opisyal ng kay Harvey ang kwintas. Akala ng lahat na tatakbo si Harvey na nakayuko matapos na mabantaan. Gayunpaman, nagpasya siyang ipakita ang kanyang black card sa halip. Pinupuri ng karamihan ang mapagbigay na kilos ni Harvey. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumingin sila sa kanya na may mapaglarong paghamak. Ano naman kung mayaman si Harvey? Sa huli, magiging imbakan lang siya ng ibang tao. Ang isang dayuhan na tulad niya ay hindi makakalaban sa hukbo ni Stefan sa paligid. Malamang na hindi siya makakalabas dito mamaya. Bumalik si Stefan sa kanyang upuan, at casual na umupo muli. Iniunat ni Miley ang kanyang mga binti para laruin niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono upang tumawag ng ilang tao. Malinaw na humihingi siya ng suporta. Nag-init ang hangin. Ang mga nag-cheer para kay Harvey ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Dapat may pera ang mga lalaki, ngunit dapat din silang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa pagsalungat sa isang taong hindi niya kaya? Sinusubukan lang niyang mamatay sa puntong ito. Sino ang nakakaalam kung gusto lang niyang maglaro ng pera at ng kanyang buhay? Sa tingin ko ay dadalawin ko ang kanyang libingan sa susunod na taon, upang parangalan ang kanyang katapangan. Nag-alinlangan sandali si Arya, ngunit sa huli ay nagpasya na manahimik. Alam niyang hindi natatakot si Harvey kay Stefan. Ngunit si Stefan ay isang matigas pa ring kalaban. Ang Inner Temple ay bahagi ng 3 malalaking templo, at mayroon silang hindi pangkaraniwang background. Kahit gaano pa kalakas si Harvey, hindi niya kayang labanan ang bilang ng mga taong sumasalungat sa kanya. Di nagtagal, nasa kamay na ni Harvey ang one-eyed bead. Tumawa siya habang hawak ang kwintas. Talagang espesyal ito dahil matagal na itong nakalibing, nabuo ang isang espesyal na patina at patterning. Gayunpaman, hindi niya pa rin maipaliwanag kung bakit ito may kaugnayan sa walang hanggang buhay. Marahil ay kailangan niya ang lahat ng siyam na kwintas bago niya malaman iyon. Ganap na nagalit si Stefan nang makita si Harvey na naglalaro ng one-eyed bead. Patuloy kang maglaro. Maglaro ka pa ng kaunti. Ang kwintas ay iiwan ka rin. Wala kang makukuha kundi malas. Ikaw ay magiging kasaysayan pagkatapos nito. Kasaysayan. Tumawa si Harvey. Narinig kong ang mga kwintas ay maaaring protektahan ang may hawak mula sa sakuna, tama ba? Tumango ang karamihan, at hindi nila maintindihan kung bakit tinatanong ito ni Harvey. Narinig kong ang kwintas ay mababasag sa kalahati pagkatapos makamit ang kanilang layunin. Mali ba ako? Tama ka sa bagay na iyon, bulong ng isang tao. Maganda iyon. Sinabi ni Stefan na magdudulot ito ng malas. Kaya, kung babasagin ko ang kwintas, mapapanatili ako nito, tama ba? Sabi ni Harvey. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Stefan. Baliw siya. Malinaw na baliw siya. Ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng $1.3 bilyong, at iniisip niyang basagin ito sa kalahati. Ang kwintas ay magiging walang silbi. Walang umaasang sasabihin ni Harvey ang ganoong bagay. Walang ingat lang ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang nine-eyed beads ay may malaking kahulugan na lumampas na sa kanilang halaga. Kung mababasag sa kalahati ang one-eyed bead, masisira ang kasaysayan. Ang sagradong kayamanan ay mawawala magpakailanman. Baliw lang si Harvey sa pagmumungkahi ng ganoong bagay. Tila walang pakialam si Stefan noong una, ngunit, "Ano ang sinabi mo?" Sigaw niya, at tumalon mula sa kanyang upuan.
Sabi ko, babasagin ko ito sa kalahati para protektahan ang sarili ko. Casual na ngumiti si Harvey. $1.3 bilyong para protektahan ang sarili mula sa isang sakuna na nagkakahalaga ng 10 beses ng halagang iyon. Mukhang sulit iyon, hindi ba? Pinaglalaroan ni Harvey ang one-eyed bead. Maraming tao ang tumayo at nagsimulang humingal. Kahit na hindi gumawa ng anumang bagay si Harvey, matatapos na ang lahat kung mahuhulog ang kwintas sa lupa. Baliw siya. Talagang baliw siya. Walang moral si Stefan, ngunit si Harvey ay nasa ibang antas. Sa paggawa nito, handa na siyang salungatin ang lahat. Hindi napigilan ni Miley na tumayo, ang kanyang mukha ay malamig. Baliw ba ang lalaking ito, Arya? Gusto niyang basagin ang kwintas sa kalahati. Paano niya naisip ang ganoong bagay? Nag-atubiling magsalita si Arya, at hindi niya akalain na magiging ganito kahindi mahuhulaan si Harvey. Si Stefan lamang ang nanghihina matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nanigas ang buong katawan niya, at gusto niyang kunin ang kwintas mula sa kamay ni Harvey, ngunit natatakot siyang mahulog din ito sa lupa. Hindi ko iniisip ito noong una, Stefan. Pumikit si Harvey. Pero binantaan mo ako. Sa lahat ng bagay, ayaw ko sa mga taong nagbabanta sa akin. Sa halip na hayaan kang tipunin ang iyong mga tao upang bugbugin ako. Dapat kong gamitin ang kwintas para protektahan ang sarili ko. Kung magpasya pa ring manakit ang mga tao sa akin. Hindi ba patunay na ang mga alamat ay peke? Kung ganoon, ang reputasyon ng mga sekta ay mawawala, tama ba? Nagbago ang ekspresyon ni Stefan matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Babasagin ng gagong ito ang kwintas, at plano niyang idamay ang 3 malalaking templo sa gulo. Ayon sa mga sinaunang teksto, ang epekto ng mga kwintas ay tumatagal ng 3 hanggang 5 taon. Kasama ang katotohanang ang one-eyed bead ang unang nilikha. Hindi magiging baliw na protektahan nito ang may hawak ng kahit isang dekada. Sa ilalim ng mga ganitong pangyayari, kahit na para sa kapakanan ng mga sekta, walang sinuman ang mangangahas na hawakan si Harvey kung magpasya siyang basagin ang kwintas sa kalahati. Sa pag-iisip nito, nagalit si Stefan. Ang mga kwintas ay maaaring protektahan ka, ngunit hindi magpakailanman. Ang epekto ay tumatagal ng 10 taon sa pinakamahabang panahon. Sapat na iyon. Nakangiti si Harvey. Maikli ang buhay. Ang $1.3 bilyong para protektahan ang sarili mula sa lahat ng panganib sa loob ng isang dekada. Sa tingin ko sulit iyon. Tandaan na ilipat ang iyong mga puwersa sa akin, Stefan. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang gustong patayin ako. Kailangan kong umasa sa iyong libreng serbisyo sa lalong madaling panahon. Kabanata 5690. Naramdaman ni Stefan na bumara ang kanyang puso matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang gagawang ito ay lumalagpas na sa linya. Ginagawa niya ito dahil may dahilan siya. Ginagamit niya ang reputasyon ng mga sekta, at binabantaan niya pa ako. At gusto niyang protektahan din siya. Hindi alam ni Stefan kung saan nakuha ni Harvey ang kanyang lakas ng loob. Bumilis ang kanyang paghinga. At hindi niya alam ang gagawin matapos makita ang lahat ng ito. Paano ka nang ahas na bantaan siya, ang walang hiyang ito? Bago pa makapagdesisyon si Stefan, sumulpot si Miley mula sa likuran at binigyan si Harvey ng nakamamatay na tingin. Hindi niya matiis ang mapagmataas na ekspresyon ni Harvey. Napahiya na siya sa tirahan ng pamilyang Surrey. Hindi niya akalain na mangangahas siyang mapahiya si Stefan. Malinaw na naghahanap siya ng kamatayan. Hindi ito mapapatawad. Mukhang nasa panig ni Arya si Harvey. Kung ganoon, malamang na matatapakan din ni Arya si Stefan. Natanto iyon, gusto nang sirain ni Miley si Harvey. Hindi ko binabantaan si Stefan, Miss Miley. Gusto ko lang makita kung talagang epektibo ang kwintas. Maganda iyon para sa iyong sekta sa alinmang paraan, tama ba? Kung totoo ito, ang mga sekta ay uunlad sa loob ng libu-libong henerasyon. At kung peke ito, ang lahat ng mga sekta ay maaaring bumalik sa kanilang pinanggalingan. Walang sino man ang kailangang mag-aksaya ng mas maraming enerhiya sa kanila. Anuman ang mangyari, makakabuti lang ito sa ating lahat. Tama ba ako? Ikaw?
Tumalon sa galit si Miley. Kung nagsasalita ka ng ganyan, basagin mo ang kwintas sa kalahati. Sigaw niya, itinuro ang ilong ni Harvey. Gusto kong makita kung mangangahas ka o hindi. Gumastos ka ng $1.3 bilyong para bilhin ito, anyway. Kawalan mo iyon. Nagpapakita ng lubos na paghamak si Miley. Gusto mong takutin si Stefan gamit ito. Ang tanga mo, sigaw niya. Oo, gawin mo. Ipakita mo sa amin ang hitsura nito sa loob. Hindi ka mangangahas, anyway. Paano ka nang ahas na bantaan si Mr. Stefan ng ganyan? Anong nakakatawa? Sabay-sabay na nagsalita ang isang grupo ng mga taong kaibigan ni Stefan. Lahat sila ay tumitingin ng may paghamak kay Harvey. Sa kanilang makitid na pag-iisip, si Harvey ay isang matigas na ulo lamang. Ang kwintas na iyon ay $1.3 bilyong. Hindi siya mangangahas. At hindi lang tungkol sa pera. Kung babasagin niya ang kwintas, babagsak siya sa 3 malalaking templo sa anumang halaga. Kahit na walang sino man ang makakahawak sa kanya dahil sa proteksyon ng kwintas. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay wala ng palusot. Hindi ba naiintindihan ng gagong ito iyon? Nakakatakot ang ekspresyon ni Arya. Dahil alam niya kung paano kumilos si Harvey, lubos niyang naiintindihan. Si Harvey ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Wala nang sinabi si Stefan, ngunit nagdilim ang kanyang mukha. Okay, dahil gusto ng lahat na maranasan ito, tingnan natin ang pagkakagawa ng kwintas. Sabi ni Harvey, inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kwintas, nagkunwaring hihilahin ito.